na lang ako yung taya. Mula pagkabata ay naging tampulan ng tukso si Marlene dahil sa mga kumakalat na kwento na siya raw ay isang ampon. Nagdulot ito ng kalituhan hinggil sa kanyang tunay na pagkatao. Nung lumaki ako sa kanila, konting mapagalitan lang ako, sumasama yung loob ko kasi pakiramdam ko hindi naman nila ako kadugo, binamasama ko yun. Pinag-aral naman nila ako, binibigyan naman nila ako ng ano. Nga lang, andun yung may hinahanap ka pa. Hindi nagtagal ay lumabas din ang katotohanan buhat sa kanyang mga magulang. Natuklasan niya na kinupkup lamang siya noong siya'y sanggol pa lamang mula sa amang nakapiit sa bilangguan. Nasaktan ako kasi syempre, kulang eh. Hindi ko matanggap ng buo kasi alam ko, hindi sila yung kapamilya ko. Pakiramdam mo na hindi ka bilong doon. Ang mga revelasyong ito ang naging simula upang lubos siyang mapariwara. Nandun na talaga yung nag-umpisa na ako magrebelde. Lumaya si Marlene sa kanyang kinagisnang pamilya at hindi na muling bumalik. Upang masustentuhan ang sarili, namasukan siya bilang isang kasambahay at natuksong pagnakawan ng amo. Nahuli siya nito at tuluyang nadungisan ng kanyang pagkatao. Siyempre, nandun yung takot mo. Tapos pag nagkaroon ka ng kasalanan, matindi yung kaparusahan mo. Hindi ko siya pinagsisihan. Parang pakiramdam ko na kasi parang wala na naman silbi yung buhay ko eh. So ano pa, para isipin ko pa yung mga ganun. Kumbaga, andyan ka na, gumawa ka ng masama, patuloy mo na. Dahil menor de edad pa lamang, napagpasyahan ng amo na ipasok na lamang siya sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Maynila. Umabot ng 2 taon si Marlene sa pangangalaga ng DSWD bago siya pinalaya sa kanilang pangangalaga. Kinupkop siya ng kanyang tiyahin. Ngunit ang mahigpit na pagtrato nito sa kanya ay lalo lamang nagpalala sa kanyang kalagayan. Kailangan ba talaga lahat aalamin sa akin? Kumbaga, yung time na yun, binasama ko na naman yun. Kumbaga, lumayas na naman ako ulit. Sa paghahanap niya ng karamay ay nakadaog pang palad niya ang isang kaibigan at humingi siya ng tulong dito na magkaroon ng mapagkakakitaan. Dala ng labis na pangangailangan ay madaling nahikayat si Marlene na magtrabaho bilang isang prostitute. Parang nainganyo ako para kasing yung nakikita ko yung mga babae, na-curious ako doon. Sabi ko, sige ako din. Sabi ko, papasok ako. Habang tumatagal si Marlene sa naturang trabaho, unti-unti ring naglaho ang kanyang respeto sa sarili. Ano ko sa point na nandidiri talaga ako. Yung hanggang sa parang na-immune ka na, naging manhid ka na pag nandyan na yung guest sa'yo, parang sige, ang ganyan na lang, parang ano na lang sa'yo. Although mahirap, kasi syempre kung sino-sino lalaki. So, kumbaga tingin mo na sa sarili mo, wala na talaga. Kumbaga, ano ka na bastusin ka na, wala ka na ikakahiya sa sarili mo kasi wala na. Inilabas mo na lahat, ibinigay mo na lahat. Nilunod ni Marlene ang kapighatian sa pamamagitan ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Subalit, lalo lamang siyang lumala. Lahat na ng bagay na yun, pinasok ko yun. Kumbaga yun na yung parang naging comfort ko. Parang yung bang mundo mo paikot-ikot lang sa mga ganun. Tumaan ang mga panahon na umiikot lamang si Marlene sa kanyang miserableng buhay. Dala ng pagod, nagpasya si Marlene na idulog sa Diyos ang kanyang hinagpis at kawalan ng pag-asa. Kumbaga, ayoko na nito. Nagsasawa na ako sa ganito, yung bisyo, yung gigising ka sa hapon, papasok ka. Tapos, pagdating mo doon, mga-customer ka, magkakapera ka, magbibisyo ka, magiinom ka, magdodroga ka. Tapos, kinabukasan, ganun na naman. Sabi ko sa sarili, habang naglalakad ako, tulungan mo ako kasi gusto ko na umalis dito. Tulungan mo ako, pero hindi ko kasi kaya. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na makaalis sa lugar na to. Kasi pagod na talaga ako. Dininig ng Diyos ang pagsusumamong iyon ni Marlene. Isang gabi, isang nagngangalang virgin na dating prostitute na nagbagong buhay na ang lumapit sa kanya upang ibahagi ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ang mensaheng narinig ni Marlene ay tila parang malamig na tubig na pumawi sa kanyang pagkauhaw sa pag-ibig at pag-asa. Doon niya nakilala si Jesus, ang tubig ng buhay. Tinanggap ni Marlene si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Isinukol niya ang kanyang trabaho at bisyo na minsang sumira sa kanyang pagkatao. Simula noon ay nagdesisyon si Marlene na paglingkuran ng Diyos bilang aktibong kabahagi ng grupong Youth with a Mission. Nung una hindi ko pa gusto.
parang ano lang, subok lang. Tapos nun katagalan na, parang na-realize ko na ito na yung pinapangarap ko na umalis nga. Dignidad mo na alam mong nawala. Kumbaga, nabalik yun. Humanga ako sa mga dream ninyo. Dahil yung dream ninyo, hindi nyo pang sarili kundi nagpa-apekto sa komunidad. Kaya pagpatuloy kayo at naniniwala ako na ang Diyos nakapanood lang dyan, no? Ipinagmamalaki lang niya tayo. Kasabay ng kanyang pagbabagong buhay ay ang pagsasaayos ng kanyang relasyon sa kanyang kinagisnang pamilya. Pinagpatuloy din ni Marlene ang pag-aaral hanggang sa makapagtapos sa kolehiyo sa kursong midwifery. Kamakailan ay naipasa niya ang board exam at isa na siyang ganap na midwife. Unti-unting natututunan ko na kung paano maging yung sinasabi nila na Christ-like. Alam ko may plano ang Diyos sa buhay ko. Yung pagmamahal ng Diyos at saka yung grace niya, sobra-sobra yon.